Are you ready for God's Word? Let's all open the Bibles in the book of Matthew. Matthew chapter 12, beginning from verse 33 up to verse 37. Again, reading from Matthew chapter 12, 33 to 37. Gawin po nating salitan ang ating pong pagbasa sa oras na ito. The tree known by its fruit. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. 34. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. 36. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this afternoon is Out of the Abundance of the Heart. Out of the abundance of the heart. Today, I would like to talk to you about what comes out of our mouth. No? Pakisabi sa iyong katabi, usapang bibig ito. Okay? What comes out of our mouths? Because what we say says a lot. What we say says a lot about our character, our love and allegiance to Christ, or the lack thereof. Anumang lumalabas sa ating mga bibig ay magpapakilala kung sino tayo. Anuman ang lumalabas sa ating mga bibig would be a reflection of who we are in the sight of God. Kung magandang lumalabas sa iyong bibig, ikaw ay nagpapakita lang na ikaw nga ay totoong anak ng Diyos o nagmamahal sa ating Panginoon. And in doing so, I want us to look at these words that Jesus had uttered in Matthew chapter 12, 33 to 37. And I wanted to visit this verse. Why? Because this is an important topic pagdating sa buhay Kristiyano mo at buhay Kristiyano ko. Pag-isabi sa iyong katabi, mahalaga ito. Sabi mo sa kabila, kaya huwag kang matutulog. Okay. Jesus says in His Word that the words that we utter reflect the heart. Ang salitang lumalabas sa ating bibig ay nagpapakita kung ano ang laman ng ating mga puso. These are hugely important words about how we talk, and we need to take them seriously. So to help us get a grasp on these words, I would like to look at three very important facts about your speech. Three important facts about your speech and my speech. My intention today is to give you very specific informations about how important our speech is. Gaano kahalaga ang ating mga pananalita. And also how we can work to develop our speech to reflect a love for allegiance to Christ. So here we go. Are you ready? Number one. Your speech identifies you. Your speech identifies you. Nakikilala kung sino ka sa mga salitang lumalabas sa iyong labi. Nakikilala kung sino tayo with the words that will proceed from our mouth. In verse 33 it says, make a tree good and its fruit will be good. Or make a tree bad, its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. They are saying that the fruit ng buhay natin ay ang ating mga pananalita. Now, this is a very simple concept, you know. If you would see a mango on a tree, what kind of tree is that? Ito po yung audience participation, okay? Kapag nakakita ka ng mangga sa punong mangga, anong puno yun? Mangga, pastor. So slow. If you're going to see
a banana on a tree, what kind of tree would that be? A banana. Kapag ikaw ay nakakita ng santol, inunahan mo na ako eh. Di makakita, santol. Puno na santol. Kanino bang anak yun? Okay? Meron pa nga, di ba? So if you see a money on the tree, anong tawag doon? Sabi nila, money tree. At ang pinagkukuhanan daw niyan, lalo sa mga kabataan, parents. So if you see a lemon fruit on a tree, that's already a lemon tree. You and I can get the picture right. A tree is recognized and identified by its fruit. Kung ano ang bunga, yun ang puno. So how would your speech identify you? Sige nga. Sa mga pananalita mo, paano ka nakikilala ng mga taong nakapalibot sa iyo? Sige. Ikaw nga ang tinatanong ko, ba't sa akin nakatingin? Okay. You pause for a while. Let's pause for a while right now. And let's take a review on our speeches. Kamusta ba ako magsalita? Okay? Sa office, kamusta ba ako magsalita? Sa school, kamusta ba ako magsalita? Sa bahay, kamusta ba ako magsalita? Napakatahimik. Let's think for a while. So how would your speech identify you? Would you be identified as an encourager? Pag ikaw ba'y nagsasalita, na-encourage ba silang kausap ka? Pag may problema ba yung kausap mo at magpapatiwakal na? Matapos ka bang makausap, hindi na siya magpapatiwakal o lalo siyang magpapatiwakal? Okay? Think about that. Are you an encourager with your speech? Would it identify you as someone who is in love with Jesus? Oh, that's good. Sa lumalabas ba sa iyong bibig, nakikilala bang Christian ka? Talagang tahimik. Would they know that you're a Christian? Would they know that you're a follower of the Lord Jesus Christ? Would they know na umaatin ka sa Word of Hope? Huh? Would they know? Or, would they know na maalam ka sa salita ng Diyos? Now, how's your speech? Okay. Kung positive ang speech mo, then it's good. However, on the other hand, would your speech identify you as a gossiper? Alam mo yung gossiper? Cheese. Mahilig sa cheese. Mahilig sa cheese max. Walang ibang lumabas sa bibig kundi puro chismis. Ay, alam mo si pare. Oh, ano ka na ito? Chismis. Pakitanong mo nga yung katabi mo, chismoso ka ba? Nakakatuwa. Talagang ginagano mo pa, chismoso ka ba? Huh? Or, are you a rumor monger? Puro kalokohan ang lumalabas sa bibig mo. Wala ka ng ibang sinabi kundi puro kalokohan. Tinatanong ka ng matino, pero ang sagot mo pabalbal. Okay? Kamusta ang speech mo? Kilala ka bang bumabangka sa mga green na jokes? Tanong mo yung katabi mo, nag-green jokes ka pa ba? Huh? Ang ayaw mong tanungin? Yeah.
That would identify you. Would it identify you as a liar? I'm a liar. Na walang ibang lumabas sa bibig mo, kundi puro sinungalingan. Sabi nila, nabubulol daw pag nagsisinungaling. Eh, pastor, white lie lang naman. White lie. Kahit na ano pa ang kulay nung lie, lie is a lie. And liars go to Revelation 21. Now, would your speech determine that you are a whiner, a complainer, puro reklamo? Bakit ba ganito? Nung umuulan ng malakas, ba't naman ulan ng ulan? Nung umaaraw naman, bakit naman napakainit? Complainer. Makikilala ka ba sa pananalita mo na ikaw ay complainer? O ikaw ay mahilig sa away-away, intrigero at Alam mo ba ang sabi sa inyo? Pero alam mo ba, ang binulong niya sa akin, iba? Ano nangyari? Silang dalawa, pinag-away mo. Now, let's pause again for a while. Doon sa mga bagay na yun, are you being identified as such a person? Isulat mo ito. Total, mahilig ka magsulat. Whether you like it or not, and whether you realize it or not, people hear what you say and they identify you by it. Tayo ay naririnig ng mga taong nakapalibot sa atin kung ano ang lumalabas sa ating pong mga bibig. At kung ano ang lumalabas sa ating mga bibig, we are being judged and we are being labeled or identified by our speech. Nakikilala tayo sa pamagitan ng ating mga salita. Pakisabi sa iyong katabi, kaya mag-ingat ka sa pagsasalita. So, if you want to be identified as a follower of the Lord Jesus Christ, you need to talk like one. Amen? So kung gusto mong malaman ng tao na ikaw ay tagasunod ni Kristo, magsalita ka ng naayon bilang tagasunod ni Kristo. Amen? Hindi yung kontra, yung sinasabi mo sa iyong ginagawa. Gusto mong i-project that you're a follower of the Lord Jesus Christ, but your speech is not identifying you as such. Sa opisina, sinasabi mo, alam mo, Christian ako eh. O talaga, Christian ka. Pero pag nadudulas ka, may magic word ka. Then you want to be identified as a Christian? Sinasabi mong Christian ka. Pero, mahirap na lang magsalita. Nagsasalita ka pa rin talaga ng, At kung ano-ano pa. Magaling kang manira ng ibang tao. Christian ka, sinasabi mo, pero mahilig kang mag-intriga. Hey, if you want people to believe that you are indeed a Christian, ingatan ang lumalabas sa bibig. Ito ata ang sermon kung tahimik kayo. Be careful with your word. Why? Because your word, your speech, can identify who you are. Pangalawa, your speech reveals your heart. Sa pamagitan ng ating pong mga salita, nalalaman kung ano ang laman ng iyong puso. Look at verse 34 and 35. For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. If your heart is filled with good, pakinggan mo ito,
Pag punong-puno ng mabuting bagay ang puso mo, ang lumalabas sa bibig mo ay mabuti rin. Amen? But if your heart is filled with bad, your mouth reflects that. If you claim to be a follower of the Lord Jesus Christ, but you're a liar, then you need to re-examine your heart. Amen? Sinasabi mong tagasunod ka ni Kristo, pero ikaw ay sinungaling, then you're not really in love with the Lord Jesus Christ. Kasi bakit? Si Jesus, hindi siya liar. If you claim to be a follower of the Lord Jesus Christ, pero mahilig kang magchismis, then you need to really re-examine your heart whether or not you are really following Jesus. Bakit si Jesus kasi hindi tagakalat ng chismis? If you claim to be a follower of the Lord Jesus Christ, but you talk about others behind their back, alam niyo yung magaling banggit ng buhay ng may buhay, sinisiraan ng ibang tao, wala doon yung tao, pero pinag-uusapan. Ang tawag ng mga Christians dyan, life sharing. Medyo spiritual ang tunog, di ba? Life sharing. Pero chismis yun. If you're doing that, then you need to also re-examine your heart. Dahil si Jesus, hindi siya backbiter. Amen? Hindi siya backstabber. So you need to search your heart. If you claim to be a follower of Jesus, but your language is filled with foul words, then you need to re-examine your heart. Si Jesus kasi hindi bad breath, no? Hindi foul-mouthed si Jesus. Some time ago, I heard a quote, sinabi ng isang preacher, a black preacher. Sabi niya, regarding our words na mga lumalabas sa ating mga bibig. Sa kanila daw sa Amerika, meron silang ganitong kasabihan pag nagmumura yung bata. Sinasabi daw nitong mga nanay, "Do you kiss your mama with that mouth?" Huh? Inahalikan mo ba ang nanay mo ng ganyan kabaho ang bibig mo? Now, not literally bad breath, no? Pero yung mga lumalabas na salita. Now, let's pause for a while. Itong sermong to, maraming pause. No? Let's pause for a while. Kamusta ang lumalabas sa bibig mo? Foul ba ang lumalabas sa bibig mo? Now, tatanungin mo ako, Pastor, what do you consider foul ba? What do you consider foul? Foul ka ng foul dyan? What do you consider foul? You know, I don't think you need me to give you a list. Alam mo kung ano yung maling salita sa tamang salita. Amen? Alam mo kung ano yung bad words. Alam mo yung clean language from foul language. Ngayon, kung may particular kang tanong, pwede mo akong i-email. Kung yung word na yun, foul ba, i-email mo ako. Pero alam mo na mali ang foul words. Amen? Yung mga pa-SS, ay, butchi. Yung mga be careful with that. At kung ano-ano pa, pakitanong mo nga yung katabi mo, may foul words ka pa ba? Now listen. We need to ask the power of the Holy Spirit to really change the way we speak. Now, kung sasabihin mo sa akin, Pastor, that's just the way I am. Deal with it, okay? May mga malasuplado pa eh. Sa ganun ako eh.
Hindi na ako magbabago. Tumanda na akong ganun ang bibig ko. So what? May mga ganyan pa. Imbis na mag-ayos, they are proud of it. Sasabihin pa ng iba, I've always been this way. Alam mo kapatid, kapag bata, maiintindihan ko pa. Kasi ang bata, tinuturuan lang kung paano magsalita. Pero tayo na matatanda na, alam na natin ang tama mula sa mali. Amen? So we have that responsibility to clean up our speeches. Ang bata, pagka tinuruan mo na magsalita, sasabihin niya kung ano sinabi mo. Di ba may mga magulang nga, tuwan-tuwa pa pag nagmura na yung bata? Ang galing na ako. Ulitin mo nga. Ang galing. Tuwang-tuwa pa. Okay lang. Naintindihan ko na gano'n ang bata eh. Pero ikaw na may tanda na. Ikaw na nasa wastong gulang na. At lalo nang ikaw na nagsasabing anak ka ng Diyos. Dapat inililinis natin ang ating mga pananalita. Amen? If you're an adult, then you have absolutely no excuses for using speech that dishonors God and hurts others. You know it's wrong. And it's up to you to do something about it. Alam mo kapatid, I want you to understand this. Get over any thoughts that you deserve to speak badly or that you're too far along to change. Paliwanag ko yan. May ibang tao masakit magsalita kasi ang pananaw nila, I deserve to speak like this. But we don't deserve anything like that. Wala kang karapatan, wala tayong karapatan na magsalita ng bagay o ng isang salita that would hurt other people's heart. Amen? Ni wag ka nagle-label. Ha? Ayan na si Tunganga. No? You don't deserve that. Yung pag nagagalit ka, yung iba pag nagagalit, at kung ano-ano lumalabas sa bibig, ano sinasabi? Galit ako eh. Hindi mo ako mapipigilan pag galit ako. Oh, you really can control your temper, man. And you can control your speech. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, kaya mong kontrolin yan. Alam mo, pwede ka namang mag-stress ng point without saying bad words. Amen? Pwede mo namang sabihin, alam mo, hindi maganda yung ginawa mo. Yung iba kasi sa atin, ang dami pang sinasabi, alam mo, mali yung ginawa, ang hina-hina ng utak mo. Ba't kaya nung nagsabog si Lord ng kamangmangan, sinalumong lahat? Hindi mo na kailangan gawin yon. You already made the point. Sinabi mo ng mali siya. Pero para magdagdag ka pa ng salitang makakasakit, yun ay mali. Amen? Pakitanong mo nga yung katabi mo. Maayos ka ba magsalita? Oh, I know, this sermon is kind of like, ouch, Pastor, ouch. Huh? But you and I have been called to be light of the world. Amen? You have been called as a salt of the earth. Kailangan may difference, kailangan may pagkakaiba tayo sa mundong ito. Sa mundong ito, okay lang ang mapanglait. Sa mundong ito, okay lang ang bad words. Pag mentras may bad words ka nga, parang sikat ka pa eh. Pag alam mo lahat ng mura, ang galing mo talaga, Brad. No? Yun ang prinsipyo ng mundo. Pero hindi yan ang prinsipyo ng mga anak ng Diyos. Amen? A difference must be seen from our lives. Get over that thought that you deserve to speak badly. Alam mo kapatid, tandaan mo, you are Christ's ambassador. Pakisabi nga sa iyong katabi, baka nakalimutan eh. You are Christ's ambassador. Anong ibig sabihin niyan? Ikaw ay kumakatawan kay Kristo. At hindi nagbabad word si Kristo. Tandaan mo yan. So you need to be very careful on how you say words. Why? Because it would reveal what is inside.
Alam niyo, in my experience as a pastor, I've met a lot of people in my life. And I've seen so many people, kahit na po sa gym, pagka ako po'y pumupunta sa gym, meron pa akong nakasabay noon sa gym, talagang, he's so loud. Siguro ang kanta nun, let's get loud. Dahil talagang, tsaka lumalabas sa kanyang bibig, puro kahalayan. Gym, puro kalokohan ang pinag-uusapan. Ito, tingnan mo yung video. Nasa gym yun. Alam niyo, pag gano'n, medyo umiiba na ako ng pwesto. Kaya lang, minsan nagkasabay kami at nagulat ako. Kilala niya ako. Habang ako'y tumatakbo sa treadmill, at siya'y kung makatawa, kala mong wala ng bukas dahil sa mga kalokohang pinagsasabi niya. Napalingon siya sa kanan. Pastor John? Ay ko, yeah. Kahit na hindi ko po kilala, syempre, good morning po. Ha? Pastor. Parang gusto niyang matunaw dun sa treadmill, no? Pastor. Kamusta po kayo, Pastor? Sabi ko sa, kamusta ka naman, Brad? Pero rinig na rinig ko ang lahat ng kanyang pinagsasabi. At kung ano-ano, Pastor, alam mo, nabibless ako sa'yo. Yeah. Yeah, right. Alam mo, Pastor, regular akong dumadalo. Wag mo nang dagdagan. Lalo kong naiinis. Okay. Tsaka, alam mo, Pastor, ka-attend ko lang po kahapon. Attend mo kahapon sa paluin ng barbell, no? Okay. Pinagmalaki mo pa, binola mo pa ako. Yeah, he was, alam mo yung kulay nagkulay suka, no? Ako po kasi alam ko yung kulay suka kasi pag gano'n nakikita ko sarili ko, no? Okay. Talagang hindi niya malaman what is going to tell me. Now, kamusta ka? Pakita mo ngayon katabi mo, kamusta naman ang bibig mo? Tandaan mo, pag puro kahalayan ang lumalabas sa bibig mo, ibig sabihin lang nung puro kahalayan ang nasa puso mo. Kapag ang lumalabas sa bibig mo puro galit, anong ibig sabihin nun? Puro galit ang... Pag ang lumalabas sa bibig mo, kawalan ng pagpapatawad, anong nasa puso mo? Wala kang pagpapatawad. Pag puro kalokohan ang lumalabas sa bibig mo, walang katinuang mga sagot. Ibig sabihin nun, ang puso mo punong-puno ng kalokohan. Di ba? You got it right. And I don't have to explain it further. Dahil kung ano ang nasa puso, yun ang lumalabas sa bibig. If you're filled with those things, then your mouth will surely say it. Here's the third fact about your speech. Your speech and my speech will be judged. Oh, really, Pastor? Oh, yes. In verse 36 and 37, it says, but I tell you that men will have an account, will have to give account on the day of judgment for every careless words they have spoken. I like verse 37. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. You know what? These are pretty harsh words coming from Jesus. And there's no way to sugarcoat them. It is a serious matter to be a follower of the Lord Jesus Christ. Seryoso ang pagiging Christian, kapatid. Hindi ito samahan. Hindi ito club. Hindi ito organisasyon ng mga Kristiyano o ng mga tao na kumakanta ng Today is the Day. Hindi ito samahan ng mga taong nagtataas ng kamay at sumisigaw ng haleluya.
ang pagiging Christian ay isang seryoso at sagradong bagay. Amen? It is a serious thing to be a follower of the Lord Jesus Christ. That's why, in every area of our life, dapat tayong maging maayos. At kasama dyan ang ating pong mga pananalita. According to the Life Application Concise New Testament Commentary, it says that words are better indicators of a person's true character than his or her carefully planned and prepared statements and speeches. Alam niyo yung salitang walang paghahanda? Hindi kailangang isulat or what? Doon mo mas makikilala kung sino ang taong iyong kausap. Let's take myself for an example. Ayoko pong kumuha ng ibang example, ako na lang. Baka pagkatapos ko mag-sermon, ireklamo mo ako. My job is to preach to you God's Word. And you would expect that what I say up here would be God-honoring and beneficial. But what I say out there, pagka wala na ako sa pulpito, is much important than what I'm saying here. Bakit? Doon mo kasi makikilala kung anong klaseng tao talaga ako. In public, lalo na sa church, pwede kang magpaka-Diyosa or magpaka-santo o santa. Pag sa church talagang, oh, God bless you. I love you with the love of the Lord. Good to see you. Oh, you take my seat. It's okay. You take mine. Okay. Pwedeng ganyan eh. Pag sa church, kamusta ka pagka nasa labas ka na ng church? Imbis na you take my seat, talagang, minsan yung iba matutulog pa talaga kunwari, napipikit pa para hindi tumayo, no? Kamusta yung bibig mo? Sa church, napakamalumanay nating magsalita. Pag nasa bahay ka na, kapag nasa school ka na, pag nasa trabaho ka na, malumanay ka pa rin ba? Kanina ang tingin niyo po sa akin, talagang habang tumatagal ang tingin niyo, tumatalim. At kung kayo po may mga sima, parang pana yung mga tingin niyo, puro tama na ako. But really? Kasi sa church, pwede ka mag-project as somebody, who is spiritual. But outside, kamusta ang ating mga salita? If your speech is filled with the stuff we've already talked about, like gossip, backbiting, lying, or whatever, then it says that your heart is not right with God. Now, I want you to be careful here. If there is nothing in your speech to indicate that you have a love and allegiance to Christ, then maybe you don't. Narinig mo? Kung ang pananalita mo ay para bagang hindi ka Kristiyano, baka nga talaga hindi ka Christian. Bakit tanong mga katabi mo, Christian ka ba talaga? Ang yun naman magtanong. Ba't kapag ang tanong mo, gusto mo ba papagpalain ka? Lakas mo, gusto mo papagpalain ka? Pagka tanongin mo, Christian ka ba talaga? Christian. Tanda mo ito. God will use your words as evidence against you when we face Him on the judgment day. Kamusta? Pagharap mo ba sa Panginoon, sa iyong mga salita, pogi points ba yun? Or, are you confident to face Him, Lord, I'm okay. I did what is right in your sight. Or, I did something terrible with my speech.
Natatanungin mo ako, Pastor, paano yung slip of the tongue? I like this. I like this topic. What about yung slip of the tongue? Alam mo, Pastor, nadulas yung dila. Nadulas. No? Hindi ko intention, nadulas lang. Maniwala ako sa'yo. No? Nadulas lang. Talaga, really. No? Promise. Yung slip of the tongue, here's what I would like to say about slips of the tongue. As you become more intentional about watching your speech, and as you mature in Christ, this will happen less and less. Kung ikaw ay Kristiyano, talagang binabantayan mo ang buhay mo, nababawasan yan ng nababawasan. Nawawala na yung mga magic words. Ako po ay hindi lumaking mabait. No? My dad is here. He can... Oh no, my dad is here. Oh man. Oh, I guess this is not good. No? Having your father in the ministry, this is not good. You know? I'm not a good, a person that time. Marunong ako magmura at malutong ako magmura. Ang mga kaklase ko, kilala nila ako as a man na foul ang word. Alam niyo, pag nakikita kayo ng mga barkada mo, hindi batian mo, kamusta na? Diba? Alam niyo, batian niyo, mura. Ay! Ma! Ma! That's how I speak. Pero na-born again na ako. Little by little. Hindi naman instant eh. Kasi lalo na kung matagal na taon mong pinagsasabi yun, hindi naman instant. Pero nagiging conscious ka na. Iniingatan mo na. Amen? So ngayon, pag nakikita kami noon ng mga kaklase ko, hindi na ako, kamusta ka? And my classmates will be looking at me, anyari? Huh? What happened with you? Huh? Ngayon kapag nagkukwentuhan sila at may mga nagmura or what, sumayos kayo, may pastor tayo. No? Loloko pa nga ako, si Father. No? Andito si Father. No? Ano po yung principle? Kung talagang binavalue mo ang pagiging Kristiyano mo at binibigyang halaga mo ang refleksyon mo bilang isang mananampalataya, iingatan mo ang iyong pananalita. As you mature in Christ, you will surely be cleaning out some of the garbage and replacing it with good stuff. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, alisin mo na yung mga basura ng bibig mo. The obvious application of this passage is in Matthew, is that we need to work to fill our hearts with good stuff. Punuin ang puso ng mga mabubuting bagay so that our speech will reflect our love for Christ. Pansinin mo, pag wala kang ibang ginawa kundi manood ng teleserye at i-internalize mo ang mga linya ng mga teleserye, I should be thanking you that I'm worth 50 million pesos. It doesn't matter. Kapag yan ang mga pinanonood mo at ini-intake mo, ano lumalabas sa bibig mo? Puro madrama. Tinanong ka lang ng konti, ang drama ng sagot. Kung ano yung ini-intake mo, pinapasok mo sa buhay mo, yun yung lumalabas sa bibig mo. And if you are going to fill your heart with good stuff, then good stuff ang lalabas sa iyong bibig. Now, in one way or another, all of us are guilty pagdating sa bagay na ito. Ang tanong ay, Pastor, how am I going to change the way I speak? Ayoko naman pong umuwi tayo dito ng nilatigo talaga kami ngayon. Sinabong kaming walang balawan. Diba? Okay? I don't want you to leave this place having that heart. So what are we going to do?
kapag ganito po ang ating mga pananalita. What are the things that we need to consider? Una, here are 3 steps you can take to help you. Prepare your heart for what is good. Prepare your heart for what is good. 2 passages I want to look at very quickly here. Colossians chapter 2 verse 7 in the New Living Translation. Let your roots grow down into Him and draw up nourishment from Him. So you will grow in faith, strong and vigorous in the truth you were taught. Let your lives overflow with thanksgiving for all He has done. And in Philippians chapter 4, 31 to 32, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgave you. Always remember that the speech issue is a heart issue. Ang problema sa pananalita ay problema pagdating sa puso. And all these things I just read in these 2 verses are dealt with in the heart. You and I were supposed to get rid of all the bad stuff and to add the good stuff of compassion and forgiveness. This prepares our heart for the Word of God. Alam niyo po ba in the parable of the sower? Yung parable ng nag-aasik ng binhi. Ang sabi doon sa parable na ito, Jesus says that the seed is being spread is the Word of God. And that those who were able to receive it produced a crop were those with a good and noble heart. Pag maganda ang puso, maganda ang tubo ng salita ng Diyos. Now, you cannot have a good and noble heart kung punong-puno yan ng rage, anger, bitterness, slander, and malice. Kapatid, kung gusto mong mabago ang speech mo, tiyakin mo na wala kang ganyan sa puso mo. Amen? Kung gusto mo na maging smooth ang pananalita mo, katanggap-tanggap at ayon sa salita ng Diyos, then your heart must be freed from all rage, anger, bitterness, slander, and malice. Mapapansin mo, ang taong punong-puno ng galit sa puso, punong-puno rin ng galit ang bibig. Ang taong punong-puno ng kahalayan ang puso, punong-puno rin ng kahalayan ang bibig. These things don't nourish the soil. They poison it. Kaya napakahirap paniwalaan, kapatid, na kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, pero yan ang lumalabas sa iyong mga labi. Ihanda mo ang puso mo sa mga mabubuting bagay. Get rid of all the bad stuff. Pangalawa, hide the Word of God in your heart. Pakisabi sa iyong katabi, magbabasa-basa ka ng Bible. Sa kabila naman, sabi mo sa kabila, seryosong pagbabasa. Baka sabi mong basa-basa lang, isang verse, no? Seryosong pagbabasa. Sabi ng Psalm 119:9, I have hidden your word, thy word I have hidden in my heart, that I may not sin against you. Paano mo i-hide ang salita ng Diyos sa iyong puso? There are 6 steps. Number 1, hear. Makinig ka sa salita ng Diyos. Pag nandito ka sa church, wag kung ano-ano ang ginagawa mo. Amen? Nagpipreach yung pastor, nagpipreach ka sa katabi. Pastor, personal na personal. Nagpipreach, gigil na gigil yung pastor. Gigil na gigil ka rin tsumika doon sa katabi. Tingin ka ng tingin sa crush mo. Pogi talaga. Kaya wala kang tinanggap na salita ng Diyos. Pag tinanong ka, ano yung preaching ngayon? Basta maganda. Anong verse? Basta nasa Bible. Siyempre naman, no?
You listen to God's word. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, makinig ka ng maayos kasi. Pangalawa, read God's word. You have your Bibles, amen? May Bible ka, di ba? Sabi ng isang matandang pastor, kung wala kang Bible at may cellphone ka, ibenta mo yung cellphone mo, bumili ka ng Bible. You read God's word. You fill your mind. You fill your heart with God's word. Make an intentional effort na magbasa ng salita ng Diyos. May mga nakikita ako kahit na nasa MRT, talagang dala yung pocketbook. Nagbabasa ng pocketbook kahit na... Hindi ko alam kung ako nahilo ko pagka nagbabasa ng mandar. Kamusta tayo? Yung mga favorite magazines natin, we read them. Favorite books that we have. Pagka isang upuan, nagagawa mong isang upuan tapusin, lalo na pag mga love stories. Pag mga pocket books. Kamusta yung Bible mo? Nabasa mo na ba ng cover to cover? Pakita ng mga yung katabi mo, nabasa mo na ba yung buong Bible mo? Pastor, nabasa ko lang cover. Holy Bible. Are you reading God's Word? Kung wala sa bookshelf, nakabuklat pang ganun yan. No? Kasi may mga bahay na ganun eh. Meron patungan ng kabuklat na ganun. Para pagpasok ng bisita, uy, Bible. Ha? Spiritual ang pamilyang ito. Tanungin mo, binabasa ba? Hindi. Nililipat lang yun. Tatawa ka, gawain mo eh. Okay. You read God's Word. Paano ka magiging matatag sa buhay Kristiyano natin? Paano lalabas ang salita ng Diyos sa bibig mo kung hindi mo binabasa? Di ba yung mga favorite quotes natin? Saan natin natutunan yan? Sa pagbabasa. 1,000 miles begin with a single step. A Chinese proverb. Ngayon, alam mo ba yung I can do all things through Christ who gives me strength? Nasa Bible yun. Okay. How are you going to speak those words if you are not reading your Bible? Kapatid, wala ka ng lusot ngayon. Kasi kahit cellphone ngayon, may Bible application na. Libre nga eh. At kung ano-anong translation pa. Ang mahalaga, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Pangatlo, study God's Word. Hindi lang basta pagbabasa, may reflection ka. Sa nabasa mo. Kunwari, ang nabasa mo is, my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pag yung verse na yan na nabasa mo, isulat mo kung ano ang sinasabi nito sa iyo. Amen? Dapat may Bible ka at meron kang maliit na notebook. Kung maliit, malaki, wala na po akong pakialam. Basta sulatan. Kung ano ang ibig sabihin sa iyo nung verse na yon. Now let me ask you, how many of you are doing that? Raise your hands, please. Kinabahan ako. Okay. If you're not doing that, begin doing that. Kasi bakit? Pag maging sa panahon ng problema, pag binubuklat mo yung journal mo, binubuklat mo yung diary mo, naaalala mo na may pangako pala si Lord sa'yo sa particular na verse na yun. Na yun yung nakita mo, na yun yung naintindihan mo, and you begin to be encouraged. Yung verse na sinusulat mo at nabibigyan mo ng reflection, pag meron kang taong kausap, nagagawa mong sabihin sa kanya yun. Bakit? Kasi personal mong
pinag-aralan. Pakisabi sa iyong katabi, study God's Word. Pangapat, eto maraming sablay, memorize. Kabisaduhin mo naman. Hindi yung John 3:6, for God so loved the world, that He is the way, the truth, and the life. No? Labo, no? Mix. Memorize it. Bakit kapag memorize mo ang God's Word at kailangan ng counsel ng ibang tao, ang lalabas sa bibig mo ay yung kinabisado mong mga verses. Amen? Pang-5, meditate. Pag sinabing meditate, pag nilay-nilayan mo sa buong araw na iyon ang salita ng Diyos. And last, apply God's Word. Pag ina-apply mo ang salita ng Diyos, napapatunayan mo na ito'y totoo. At pag napatunayan mo ito'y totoo, lumalabas yan sa pamagitan ng iyong patotoo, testimony. As you apply God's Word, you begin to say a good testimony. Now, the last step that you can make, train your mouth. Turuan mo ang bibig mo. Ephesians chapter 4:29 says, do not let unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up, according to their needs, that it may benefit those who listen. What does this have to do with storing up things in your heart? When you become much more intentional about what passes out of your lips, then you also find yourself becoming more conscious of what's going on in your heart. Kapag conscious ka na kung ano lumalabas sa bibig mo, lagi mong ina-analyze na ano yung laman ng puso mo. Nag-iingat ka na. Lagi mo nang pinapacheck kay Lord yung puso o status ng ating pong mga buhay. One of the best ways to train your mouth, to train our mouths, is to remember James 1:9. Anong sabi ng James 1:9? And be slow to speak. Translation ko yan. Maging mahinahon o mabagal sa pagsasa. Pag sinabi pong mabagal, hindi po mabagal na, kamusta ka? No? Hindi po mabagal na ganon. Pag sinabing mabagal, hindi ka kagad basta salita ng salita. Hindi ka komento ng komento. You think first before you speak. Hindi yung ang bilis ng bibig mo, tsaka mo lang naisip, mali pala yung sagot ko. O panakit ka na ng tao sa iyong salita, bago mo naisip na mali pala iyon. Ask yourself this question. Bago ka magsalita, is this going to be Christ-like? Yung pagsasalita ko ba? Makikita ba si Kristo sa aking bibig o sa aking sasabihin? If not, then you're probably better off not saying it. Kung alam mong hindi magiging makikita si Kristo sa pananalita mo, huwag ka na lang magsalita. There's a time to speak and a time to shut up. Sabi mo nga sa iyong katabi, may panahon para manahimik. Another thing, tanungin mo ang iyong sarili, do I need to say anything at all in this situation? Kailangan ba ako magsalita? Kumari, may lumapit sa'yo at sinasabing, ano bang tingin mo kay brother so and so? Alam mo, napaka-ano niyang tao yan. Lahat ng napaka nasa kanya. Now, kung ikaw yung nilapitan, kailangan mo bang magkomento pa? Kailangan pa ba? Hindi na, manahimik ka na. Pwede mo kasing sabihin, well, ano man yung sinasabi mo against him, I guess you need to talk about that thing para maayos kayo.
But for you to add on those things, yon ay mali. Bakit? Pwede ka pa kasing ma-quote. Alam niyo, yung mga ganyang tao, yung mga intrigero at intrigera, pwede nilang gamitin yung komento mo laban sa ibang tao. Alam mo, totoo yung sinabi ko. Sabi kasi niya ganun ka daw. Kinonfirm niya lang. No? So that adds trouble in your relationship. Now, this is hard for each and every one of us. Kasi madalas gusto nating magsalita. Meron pong nakapagsabi na kaya nga daw po tayo binigyan ng Diyos ng 2 tenga at 1 bibig. Para mas maraming panahon na tayo makinig kaysa tayo ay be slow to speak. Tell to the person next to you, be slow to speak. Kasi alam mo, kapag napakabilis mong magsalita, napakabilis mong magkomento, pagdating ng dulo, ikaw pa yung nakakahiya. But in any case, we need to make sure that we are training our mouths to say only those things that honor and help others. Turuan ang bibig na sabihin lang ang tama, kalugod-lugod sa Diyos at makatutulong sa ating kapwa. You know, I don't think that this sermon is a real surprise. Bakit po ito ang aking sermon that I prepared for us this afternoon? Because I do believe with all of my heart that a Christian should always make a difference. Hindi lamang po sa mga glow na meron tayo. Kasi mga Christians daw may glow. May nakikita sa atin something different in our lives. Hindi lang dapat ganoon ang nakikita. Dapat tayo din ay naririnig ng tama. Amen? Ngayon pa naman sa panahon natin, ang daming usong salita. May mga code ang lahat ng salita. May salitang bakla, may salitang pang tomboy, may salita ng samahan na mga ganito, na mga ganyan. And these people are being identified with those words. Now, if you are saying that you're a Christian, ma-identify din tayo sa ating mga pananalita. Pakisabi sa iyong katabi, mag-ingat ka sa lumalabas sa iyong bibig. You might be sitting here today and you're really feeling, you know what, Pastor? I'm really guilty. It hasn't been that good at all. Maring bago ka nga pumunta rito, nadulas ka pa Meron ka pang slip of the tongue. Or bago ka pumunta dito, may nakaaway ka, at kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi mo. And you might be telling me, you know what, Pastor? My speech has never been good. You're really guilty of some of the stuff that I've mentioned. And your heart is heavy because of it. Now, the good news is this. The good news is that forgiveness is available for you. You can call out to God for forgiveness and He promises to give it. Kaya kang patawarin ng ating Panginoon. Nandun lamang ang pag-amin, ang paghingi ng tawad regarding sa ating pong mga pananalita. Get serious about doing something tangible about our speeches, taking the steps I've mentioned a little while ago. You and I can do something about it. Nakisabi nga sa iyong katabi, pwede ka pang magbago. Hindi ito willpower. Magbabago ko. I can do this. Not on your own. But you can change with the help and with the power of the Holy Spirit. Every day, pagkagising pa lang, pwede mo sabihin, Panginoon, baguhin mo ang aking pananalita. Ayusin mo ang aking puso upang ang lalabas sa aking bibig ay pawang mabuti lamang at magbibigay sa iyo ng karangalan. Alam niyo, mga kapatid, dagdagan pa natin ang napakaraming mga Kristiyano
na sa pananalita pa lang natin, may isa nang hindi mananampalataya ang gustong magbigay ng buhay dahil sa narinig niya sa iyong mga labi. Kapatid, this is a check-up day for you and for me. Kamusta ang ating pong mga pananalita? Let's all bow our heads and let us pray.